Hindi po ginawa yun ng boyfriend ko. Kasi pero nalaman ba ng family niya itong concern mo? Alam po nilang lahat yan na ako talaga tumulong sa kanila No, stop. Ang tinatanong ko, alam ba ng family niya na you proposed na humiwalay ng bahay itong kuya sa inyo? Alam po na family niya. That's the point. Yun! Kinuwento naman po namin. Pagpalagay natin, Rose, na ako yung nanay. Magagalit ako sa'yo. Kang ako'y nanay. Bakit mo pinapaalis yung isang anak ko sa bahay na yan? Maybe wala kang intensyong masama. Pero ganon, di ba? That's how it will look like. Pero yung pag-isipan po ako, dito umuwi na ako dito sa Manila. Yung pag-isipan pa rin po kami ng kuya niya. Parang mali naman po eh. Kasi para sa akin hindi na nga po ako uminit dahil sabi ko, wala naman akong ginagawang masama. Bakit ako papatol, di po ba? Kaso time to time na lagi na lang kung gano'n kung makakausap mo o gano'n, may mga nasasabi sila na ganyan. Yun lang naman po. Pero ayan na, okay. Alright, Rose, so ngayon, at least kahit naman nalilinawan ako, di ba, na meron talagang issue. Kasi kanina sa buka-buka ng kwento mo, walang issue eh. Wala kang ganitong binabanggit, di ba? Ito yung inaantay ko mula sa'yo kasi hindi po pwede na pagkasabihan kanila ng gano'n nang walang nangyari, nang walang history. Meron yan. Alright? So meron tension between you and the family. Wala lang silang choice kung itanggapin ka sa bahay kasi ikaw may hawak ng pera. Am I painting the picture right? At nung umalis ka sa bahay nila, umiwalay ka ng bahay, ang sabi mo nagpaalam ka na maayos, kahit sino magulang nagpaalam ka na maayos, they will say yes. Anong katumbas nun sa kanila? Balak niya suluhin yung pera. Ganun po. Tama mali? Tama. So do not tell me, kasi ito yung mahirap eh, you wanna ask sympathy from me. I don't care if you're crying. My concern here is, awa-awa ka sa sarili mo. At ako, nag-worry ako, baka naaawa ka sa sarili mo for the wrong reasons. Kasi Rose, hindi ko alam, 6 years itong relasyon na to, di ba? Wala. Bigla na lang na walang tuloy. 6 years. O sige, 5 years, more than 5 years ang relasyon ninyo. But with so little details na meron ako tungkol sa pinagsamahan ninyo, you wanna be in control. Yun nga po yung mali ko din, Papa Jack. Congratulations! At least now, ina-admit mo na. Yan ang inaantay ko. Rose. Finally! Out of control din po kasi ako the time na yun na namuhay sa akin yung galit. Dahil nga po sa ginagawa ng family niya sa akin. Pati siya hindi ko na rin naiintindihan ng time na yun. Kasi siguro bumibap na rin siya dahil ganun na nga po ako nung panahon. Pero I just realized that ito na nga lang po na natatanggap po na nga rin po na siguro nga po kaya rin siya nag-isipin ng ganun dahil sobrang ang gulo-gulo ng sitwasyon. At saka siguro kaya po siya nag-isipin ng ganun dahil para na rin po sa katahimikan ko dahil nagugulo na rin po ko ng family niya. Ganito Rose, mga kaibigan, pasensya na po kayo kung iiyak siya kanina and I did not care. As if I did not care, of course I care. Alright? Ang point ko kasi dito, Rose, you believe, di ba, before calling my show, paniwala ka na aping-api ka and that you lost a lot. Di ba? You lost a lot because you've given so much sa family niya. But what you don't realize when you were doing all of this, di ko alam kung tama ko, pero dapat eto yung eksena nun. When you were doing all of this, you were not doing this for the guy. You were doing this para sa sarili mo. Because when you love someone, it makes you happy doing something for the partner. Tama mali? So it's very insignificant na sabihin mo sa akin na ginawa ko ang lahat para sa kanila. That's not true. You were doing that para sa sarili mo. At hindi po pwede. If you are that really, really nice person, ang ibang tao, Rose, walang choice kundi magustuhan ka. If you are really nice. Ako naniniwala ko na you are not that nice. You are not. Masama na ugali mo mamisa-misan. Hindi kasi pwedeng ayaw nila sa'yo nang walang dahilan. Sa totoo lang, Papa Jack,
appreciate ako ng mga tao. Bukod tangi lang po talaga yun sa mother niya at saka lang po yun. Yung China, hindi. Basta yung mother lang po talaga yun. Yun lang po talaga yun. Wala na po iba na. Sa akin din naman po sarap ko. Hindi alam nung boyfriend ko na ganito ginagawa sa akin ng mother niya. Tinatago ko sa kanya na kasi ayoko po magsumbong doon sa boyfriend ko dahil ako po alam ko po yung buhay ng nasa abroad kapag may mga problema. Tinatago ko po yun. Lagi ko na lang po pinakikita o pinararamdam mo sa boyfriend ko na ito okay lang ako. Kasi ang plan ko, pag dumating siya, doon na lang po ako magpukwento. Kasi ayoko rin po sila nag-aak. Hindi ko alam kung naging mali ba ako doon sa ganung pagtago ko sa lahat ng mga dinadanas ko doon sa kanila. Hanggang dumating nga yung puntong ako pa po ngayon yung isinumbong niya doon sa boyfriend ko. Kaya parang ako pa napasama instead na wala naman. Ano po yung exactly sinumbong po? Ano po yung exactly sinumbong? Yung katulad ko, halimbawa na sasabihan ako ng nanay niya na minsan, ano raw po ako yung kilala na raw niya yung katulad kong babae na walang kwenta, ganun. Feeling ko parang ano na po yun, nasasagasaan na po yung pagkatao. Okay. Sige. Rose, be specific. Bakit sinabing walang kwenta ka? Ang pangit nga po ng tingin nila sa akin na yun nga po na parang pokpok ako. Kasi pag lumabas ka ng bahay, iba talaga. Sasabihin ko na po talaga, Papa Jack, ayoko po sila siraan. Pero ang totoo po talaga kasi masama sila mag-isip. Madumi ang isip nila. Ultimo nga yung anak nila Yung anak ng anak nila, nandoon lang sa loob ng kwarto. Siyempre, anak nang lalambing sa ama, di po ba? Pati po ba naman yung pag-iisipan pa po naman ba yun na may ginagawang masama yung mag-ama? So, doon sa sarili niyang anak at apo, naiisip niya, sa akin pa po kaya? So, ganun po siya mag-isip. Ang mother niya, ganun po siya mag-isip. And you're telling me you love the mom? Papa Jack, lahat naman ng tao kasi Papa Jack, pag pinakikita mo yung pagmamahal, di po ba? Kahit anong mali niya o anong klase tao, meron pa siya, maitutuwid mo yun dahil sa pamagitan at pinakikita mo yung pagmamahal mo sa kanya. Yun yung gusto ko po. Well, obviously, hindi totoo yan. Obviously, hindi totoo yan kasi hindi nag-work eh. Yun na nga po. Kasi hindi sila marunong mag-pressure. Kung may pera ka, kilala ka nila. Ganun lang yung paway. Pag may pera ka, mabango ka. Kiwa na nga nila sa akin para nila ako sira. Yung kuya niya nagawa ba ako ipagtanggol. Nag-request ako sa kuya niyang kinausap ko. Kausapin mo naman yung kapatid mo. Ayusin namin. Rose, hanap ka ng signal. Malayo ka naman yan sa telepono mo. Hello po. Sige. Hello, Rose? Opo. Alright. May mga tao gusto tumulong sa akin doon, Tedayo, kaso hindi rin po pwede papadyak dahil yun ang mga nakakaalam lahat ng naging sitwasyon ko doon, yung mga kamag-anak nila na nasa paligid, na yun ang naging awang-awa sa akin sa lahat ng ginawa nila sa akin, Papa Jack. Sabihin na natin, oo. Sabihin nyo na akong sinungaling ako or what, hindi, wala kayo doon sa sitwasyon. Oo, talagang ganun ang ginawa nila sa akin. Wala ako, Papa Jack, namating ako sa putong wala akong matakbuhan, wala akong kaibigan from abroad, wala akong kaibigan dito dahil hindi naman ako talaga palalabas, hindi ako pala kaibigan. Dumating ako sa punto nandun yung problema, wala akong masabihan, Papa Jack. Pumunta ako ng SM ako or naranasan ko, nasa labas ako. Mula opening, nandun lang ako sa labas hanggang mag-closing na. Umiiyak ako sa labas. Hindi ka pumasok para aircon. Wala na pa. Magkano ba entrance fee sa SM Bacoor? Wala namang entrance. Ba't di ka pumasok? Pagpasok mo, may Dunkin Donuts doon. Hindi ka naupo doon. Kaya nga, Papa Jack, dito ko lang, sa totoo lang, Papa Jack, dito ko lang naranasan kasi akala ko noon, thank God na rin, kasi akala ko noon napaka-strong kong tao ng lahat ng pagsubok kaya ko pagdaanan. Pero hindi ko inaakala na dito sa sitwasyon na to, Panginoon pala talaga magbibigay sa'yo ng pagsubok na hindi mo alam kung ano yun. Na yung kung ano pala yung pinakang mahina mo, doon ka pala natitirahin, na hindi ko alam na ito pala yung kahinaan ko. Kaya ito na rin, Papa Jack, yung naging lesson sa akin. Sa ngayon, Papa Jack, I just gusto ko lang i-share.
Ngayon, sa mga natutunan ko, wala na ako nag-regret ngayon sa pagmamahal na binigay ko sa tao na yun at saka sa pamilya niya. Wala kang regrets? Ngayon ko na lang na-realize. Okay, good. Kala ko wala ka talagang regrets kasi pag tawag mo, puro pag-isisig sinabi mo sa akin. Ngayon na lang, Papa Jack. Pero kung noon ko pa kayo na-contact, maaari. Pero ngayon nare-realize ko. Hindi ko lang talaga, Papa Jack, ang inaano ko lang talaga sa ngayon na iniiyak ko. Talagang hanggang ngayon, hinihiling ko na makausap ko pa rin siya. Gusto ko lang matapos yung relasyon namin na maayos. Na nandoon yung respeto sa past namin. Kahit pa paano magkaibigan kami, na magkabanggaan man kami ng pamilya na o siya, saan man kami magkita, wala nandun yung mga, kung ano yung dumaan. Kasi yun yung hindi makapagbigay sa akin ng kapayapaan, Papa Jack. Kasi I still expecting na makita ko siya at makausap ko siya na wala na dun sa isiping magiging kami pa. Yun lang, Papa Jack. Ang ano ko doon, kung tama pa ba na antayin ko yung umasa pa ako or gumawa pa ba ako ng paraan para makausap ko siya. Makiusap na mag-usap kami. Yun yung gusto ko lang ngayon, Papa Jack, na ito, magkausap kayo. Opo. Rose, wala siya dito ngayon. Kung halimbawa dumating man po siya or what, kahit sa telepono man lang, mahal na Papa Jack kung ano yung magiging way para lang makausap ko siya. Minsan gusto ko tumawag sa Korea, sa kaibigan niya. Kaso parang masasahiyan na pagilan ako. Okay, Rose, wala kang signal, mamatay-matay. Alright. Gusto ko na sa Korea, pero ano? Yun nga po, nahihiya ako na baka mamaya, hindi niya ako kausapin. Parang ayoko muna mag-attempt. Para mapapahiya ako na maganda naman yung purpose ko kung gusto ko rin siya makausap. Parang natatakot na ako na matanggihan ako. Alright. Okay, Rose? Obviously, you cannot tell me the entire 60 years or maybe more than 5 years na meron pa yung lalaking to. So, I will try to draw yung aking advice yata, opinion, kuro-kuro. Ano man yung nakwento mo sa akin, alright? Opo. I completely respect kung anong samahan loob na meron ka. Alright? Opo. Gaya ng sabi ko kanina, sa umpisa ng usapan natin, may mga pagkakataon na yung kwento mo din nagtutugma. Ang tingin mo sa nanay, monster. And yet, gusto mo na pag nagkabangga kayo, okay kayo. Diba? So, okay naman yung goal. Hindi lang tugma. Alright? Isa pa, hindi ko alam kung... Kasi ngayon, pinagtatagpid-tagpi ko eh. Diba? You wanna be in control. Tapos ngayon, ayaw mo tumawag sa Korea. Kasi baka kapahiya ka. That's pride. Alright? Kasi kung talagang wala kang ginawang... I don't know, Rose, ano? Kasi parang... Okay lang po, Papa Jack, na mag-isip kayo. Kasi karaniwan naman po talagang ganun pag may mga gantong problema is talagang may ginagawa kasi something. Pero ako lahat ginawa ko. Doon ako talaga magpapanghawak para sa inyo dahil I can say it talaga sa sarili ko na naging faithful ako sa kanya na hindi nga lang talaga nakita ng pamilya niya yon dahil iba po kasi talaga intention nila. So, wala na kasi sa akin kanina, Rose, so umpisa ng relasyon natin, ang issue pera, ngayon kalandian mo. Sorry pinagdudahan ka kasi sa papa, di ba? Ganun yung duda sa'yo, di ba? Tama? Opo. Oo, nag-isip po sila sa akin. Kasi wala na sila lahat na iniisip nila sa akin kung ano yung pwede nilang isipin hindi para sa akin. Wala sa silang makuhang butas sa akin eh. Anong butas? Wala po silang makuha sa akin na kahit na anong rason na po pwede nilang may ginagawa ba ako, laboy ng laboy o nasa barkada. Ganun. Kasi Papa Jack, hindi nga ako nagbabarkada, hindi ako lumalabas. Nasa bahay lang ako maghapon. Hindi ako lumalabas lang ako pag mag-withdraw ako ng pera o may bibilhin lang ako, ganito lang. Wala, ganun lang. As in na sobrang ako naging maingat ako, Papa Jack, kasi
alam ko na yung situation kung paano yung isa nasa malayo at ang isa nandito sa malapit. Iningatan ko yun.